Magandang araw po sa inyong lahat mga katribo. Heto na po ang pagpapatuloy ng kwento natin na tungkol sa karanasan ni Kaemong. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Habang nakatuon ang pansin ko sa kalsada, ay bahagyang nahagip ng mata ko ang isang figurang dumaan sa gilid ng hagdanan. Nilingon ko ito at medyo nagulat ako nang makita si Lola Esther na mabilis na binuksan ang pinto ng basement. Tinanggal niya ang kadena at kandado ng pinto, tapos dahan-dahan niya itong binuksan na may pag-iingat. Tinignan ko saglit si Lito, pero nakatuon lang din siya sa mga taong naglalakad sa kalye. Binalik ko ang pansin ko kay Lola Esther, subalit naglaho na ito kaagad at tanging naiwan na lang ay ang nakabukas na pintuan ng basement. Sa curious ko ay naisipan ko itong sundan para malaman ang rason kung bakit ito pumasok sa loob. Nagpaalam ako kay Lito na iinom lang muna sandali, kaya hindi na ito sumunod sa akin. Ngunit habang papalapit pa lang ako sa basement ay may kung anong lamig na akong nararamdaman. Para itong yelong sumalubong sa akin na siya namang ikinatindig ng mga balahibo ko sa katawan. Kasabay nito ay may naririnig din akong ingay sa loob na parang kadenang hinihila sa sahig. Sa sobrang kaba ay nagdalawang isip pa ako kung tutuloy pa ba ako sa pagsunod. Pero kalaunan ay nanaig sa akin na alamin ang lihim na itinatago ni Lola Esther. Kaya imbis na huminto, ay nagpatuloy lang ako sa paglapit sa basement. Nang makalapit na ako, ay sinilip ko ang buong loob nito. Ngunit isang malamig na hangin lang ulit ang sumalubong sa akin, kasama ang madilim na bahagi ng ilalim ng hagdan. Kinakabahan ako sa gagawin ko, ngunit tinatagan ko na lang ang dibdib ko at dahan-dahang bumaba sa hagdan. Habang bumababa ay palakas naman ng palakas ang ingay na naririnig ko na tila nagbumula ito sa may dulo ng mga chambers. Kaya naisip kong nandoon ngayon sa kwarto si Lola Esther, kung saan ko nakitang nakabigti si Clara. Nang makababa na ako ay dahan-dahan kong binaybay ang madilim na bahagi ng pasilyo patungo sa pinakadulo ng mga kulungan. Palingalinga pa ako sa buong paligid habang naglalakad ng may kaba sa dibdib, dahil nararamdaman ko na tila may mga matang nanlilisik na nakamasid sa akin. Mula sa kaliwat kanan hanggang likuran ay nilingon ko upang makasigurong walang ibang mga nilalang ang nasa paligid ko. Wala naman akong namataan kahit isa, dahil sa tuwing sinusubukan kong ilibot ang paningin ko ay bigla na lang silang nawawala. Habang papalapit ako sa dulo ay isang malakas na kalabog ang biglang nagpatigil sa akin. Nanggaling mismo sa loob ng silid sa pinakadulo ng mga chambers ang ingay na narinig ko. Natigilan ako sa paglapit at bahagyang kinabahan. Napaisip ako kung ano kaya ang nahulog na iyon, sapagkat medyo malakas yung pagkakabagsak sa sahig na animoy dumadagundong ang kwarto sa lakas nito. Sa pagnanais kong malaman ang mga nangyayari sa loob, ay dahan-dahang kumilos ang aking mga paa na tila hinihila ako nito papalapit sa kwarto. Nang makalapit na ako sa doorway, ay maingat akong sumilip sa pinto. Subalit ganun na lang ang aking pagkasindak nang makitang iniipon ni Lola Esther ang mga buto sa isang lumang sako. Hindi na ako magtataka kung ito ang mga buto ni Clara, dahil siya lang naman ang nasilayan kong nakakulong dito. Sa tabi naman ng sako, makikita ang ilang mga posas na kinakalawang na sa tagal ng panahon. Nakakabit ang mga kadena nito sa ibaba ng dingding ng silid. Mga lumang tanikala na gawa sa matitigas na bakal
at tila may bahid pa ng tuyong dugo ang bawat paligid nito. Kinukuha ni Lola Esther ang mga kamay sa mga posas, kaya sa tingin ko, dito nang galing ang ingay na narinig kong kumalabog sa sahig. Matapos niyang matanggal ang mga buto sa kamay, ay sunod naman niyang hinugot sa mga butas ng posas ang mga binti. Putol na ang isa, kaya madali na lang itong natanggal ni Lola Esther. Nang matapos dito, sunod naman niyang kinuha ang bungo na makikitang may pako pang nakabaon sa gilid na bahagi ng bunbunan nito. Halos maiyak ako sa galit dahil malamang grabing hirap ang dinanas ni Clara sa kamay ni Julio at sa mga Enriquez. Kaya pala napansin kong parang may tumutulong likido sa ulo ni Clara nung makita ko siyang nakatayo sa may bintana. Dahil pala ito sa pakong nakatusok sa kanya. Inakala ko pa noong una na baka tubig lang iyon na nanggaling sa kung saan, pero nagkamali ako. Mula pala yun sa dugo na umaago sa kanyang ulo. Noong mailagay na lahat ni Lola Esther ang mga buto sa lumang sako, ay sa kanya ito tinalian ng mahigpit gamit ang isang lubid. Habang pinapanood ko siya ay nagulat ako nang bahagyang pumaling ang ulo niya sa likuran. Kaya naitago ko kaagad ang aking sarili sa gilid ng pinto. Habol hininga akong napasandig sa pader. Takot at kilabot ang bumalot sa dibdib ko. Tila naramdaman yata niyang may nagmamasid sa kanya. Mabuti na lang na ikubli ko agad ang sarili ko kaya hindi niya ako nakita. Kaso narinig kong nagkalansingan na ang mga buto sa sako. Mukhang papalabas na si Lola Esther mula sa silid. Kaya naman, bago pa man ito makatayo, ay kumaripas na ako ng takbo sa pasilyo nang walang lingon-lingon hanggang sa makarating sa bakal na hagdanan at dali-daling umakyat papalabas ng basement. Hinihingal akong napaupo sa sahig habang nakikiramdam sa basement. Naririnig ko ang tunog ng pagkaladkad ni Lola Esther doon sa sako. Mukhang balak nitong ilabas ang mga buto ni Clara sa basement. Naghanap ako ng mapagtataguan sa paligid upang tignan ang susunod niyang gawin. Nagtago ako sa kusina sa may ilalim ng lababo kung saan makikita ko pa rin ang pintuan ng basement, sala, pinto at kwarto ni Lola Esther. Matapos maikubli ang sarili, ay halos mamatay ako sa gulat nang biglang dumungaw ang ulo ni Lola Esther sa pintuan noong basement. Nagpalingalinga ito sa paligid para siguraduhin kung wala bang tao. Ilang minuto pa ay narinig kong mahinang sumara ang pinto. Tapos sunod na nagkalansingan ang mga kadena. Matapos mailak ni Lola Esther ang basement, ay hinila niya kaagad sa sahig ang lumang sako na naglalaman ng mga kalansay ni Clara. Habang masugid ko siyang minamanmanan, ay biglang lumingon si Lola Esther sa pinto. Natataranta ito nang may maramdaman siyang paparating, kaya dali-dali niyang binuhat ang sako. Pagkatapos ay pumasok agad siya sa loob ng kanyang silid. Saka pa lang ako nagpasyang lumabas mula sa pinagtataguan nang marinig kong sumara na ang pinto. Nakasalubong ko pa si Rojo sa sala habang papunta sila sa may dining area. Tinanong kaagad ako ni Lito nang makita niya ako dahil hindi na raw ako nakabalik. Pero sabi ko naman na may tinignan lang ako sa loob ng kwarto kaya medyo natagalan ako. Ano bang nabili niyong merienda? Tanong ko pa kina Buboy upang mailihis ko ang nagtatakang isipan ni Lito dahil bahagyang nakakunot na naman ang kilay nito na halatang may naglalaro ulit sa utak. Parehong-pareho talaga sila ng nanay niya. Siguradong uusisain niya na naman ako at hindi nga ako nagkamali sapagkat nang mapansin kong pabuka na ang bibig niya para umusisa ay inagaw ko kagad kay Buboy ang isang turon tapos isinubo sa bunganga ni Lito. Napanganga naman si Rojo sa ginawa ko maliban kay Buboy na tila na inis sa akin.
Anak ng... Anong ginawa mo, Emong? Akin yun eh. Wika pa ni Buboy, sabay binunot agad sa bibig ni Lito ang turon. Hindi tuloy nakapagsalita si Lito sa bilis ng pangyayari. Nabigla siya sa ginawa ko, pero mas lalo siyang nagulat sa ginawa ni Buboy. Pambihira ka talaga, Emong. Kaisa-isa pa naman ito. Buti na lang hindi pa nakagatan. Saan pa ni Buboy habang pinupunasan ng damit ang turon niya na may bahid ng kamandag ni Lito. Nagulat kami nang kinain niya ito sa aming harapan na parang walang nangyaring subuan. Oh, ba't ganyan kayo makatingin? Tanong pa ni Buboy na sarap sa pagmuya ng turon. Pambihira, nawala na yata ako ng gana. Sa inyo na lang yung pagkain? Sambit ko naman. Napatingin ako kay Lito na nanatili pa rin sa pagkatulala. Mukhang hindi niya kinaya ang nasaksihan, kaya muntik na rin yata itong masuka. Pero sa kabilang banda ay naging mabuti rin ang kinalabasan ng nangyari, sapagkat nawala bigla sa isipan ni Lito ang itatanong sana sa akin. Ang aarte nyo naman, para laway lang eh. Nagsipilyo naman yan si Lito kagabi, di ba? Singhal pa ni Buboy. Ay, magsisimula na naman kayo. Tara dito sa kusina. Lantakan na natin to bago lumamig. Oh, Emong, pampaborito mong biko. Ito na, kunin mo na. Sabay hagi sa akin ni Rojo ng isang supot habang papalapit ako sa lamesa. Nabanggit yan ni Buboy, kaya naalala kong bilhin yan dahil yan daw ang paborito mo. Dagdag pa ni Rojo. Nako, salamat ha. Nakangiting sagot ko pa. Oh, Lito, hindi ka ba kakain? Tanong pa ni Rojo kay Lito. Siyempre, nariyan na. Sagot naman ni Lito matapos mahimasmasan sa nangyari. Lumapit ito agad at umupo sa tabi ko. Tumayo si Rojo para magtimpla ng inumin. Habang si Buboy ay hinahalukay ang supot at tinitignan kung may natira pa. Konti lang yung kinain ko kasi nawalan na ako ng ganang kumain. Kaya yung natirang biko ay binigay ko na kay Buboy. Si Lito naman ay tahimik lang na kumakain. Hindi ko alam kung may naglalaro pa ba sa loob ng isipan nito dahil tulala lang ito na kumakain. Oh, eto na ang gatas nyo. Wika pa ng nakangiting si Rojo habang bitbit ang isang tray na may 4 na tasang gatas na nakalapag. Nilapag niya ito sa ibabaw ng lamesa at tig-iisa niya kaming pinagbibigyan. Sa totoo lang ay mas gusto ko ang timpla ni Rojo kumpara kay Lola Esther dahil katamtaman lang ito magtimpla. Hindi gaano naglalagay ng asukal at marami ang gatas na inilalagay. Kaya mas lalong malinamnam ang gatas niya. Habang kami ay humihigop ng mainit na gatas, nagulat kami nang biglang sumipot si Lola Esther. Ang bilis niyang lumitaw at hindi ko malang siya naramdaman na nasa likuran na pala siya namin. Subalit ang nakakapagtaka nga lang sa kanya ay hindi ito umiimik o kumibo. Ngumiti lang sa amin na para bang kay ganda ng umaga niya. Tila naging good mood ito bigla matapos ang matagumpay na pagtatago ng krimen. Inaya ito na magmerienda ni Rojo kaso tumanggi siya. Aniya, busog pa raw siya. Sinabi din ni Rojo na may pupuntahan kami bukas at dinagdag pang baka hapon na kami makauwi o gabihin na raw kami. Pero ayos lang ito kay Lola Esther at binilinan na lang kami na mag-iingat palagi. Subalit nang papalis na siya ay hindi nakaligtas ang matatalim niyang tingin sa akin na para bang may nagawa akong matinding kasalanan sa kanya. Alam niya kaya na ako ang nagmamanman sa kanya? Baka talagang mainit lang ang dugo niya sa akin dahil may kakaiba siyang nararamdaman sa akin na hindi niya may paliwanag. Bulong ko pa sa sarili. Bagamat nagtataka pa, ay hindi ko na lang ito binigyan ng pansin. Naisip kong baka naiinis pa rin siya dahil sa tangka kong paglapit sa basement nang minsan niya akong mahuli. Sabi din kasi ni Rojo na nagagalit daw talaga ito kapag may umuusisa sa basement
Lalo na kung may lumalapit rito. Ayaw niyang may makapasok kaya nilagyan niya ito ng kandado. Malamang dahil ayaw niyang may makaalam sa krimen ng pamilya nila kaya pilit niyang tinatago ang kanilang baho. Wala rin akong ideya kung ano nga ba ang plano niya sa mga butong kinuha niya. Ngunit malakas ang kutob kong may gagawin siyang kakaiba o baka nais itong ilibing sa lupa para kasama ng maibaon sa hukay ang ebidensya ng kahayupan ng angkan nila. Pero hindi ako sigurado dahil teorya ko pa lang ang bagay na iyon. Pero papasaan ba at malalaman ko rin ang totoong motibo niya kung bakit niya kinuha ang kalansay ni Clara kapag muli akong nagsagawa ng sariling pag-iimbestiga. Gusto ko sana itong manmanan mamayang gabi pero natatakot ako na baka mahuli niya ako. Uy, Emong, uubusin mo pa ba yung gatas mo? Kanina ka pa nakatulala riyan eh. Nakakunot no upang tanong sa akin ni Rojo. Natauhan ako at napatingin ng nakangiti. Sakto ka lang kasi magtimpla, kaya lumilipad ang utak ko sa sobrang sarap eh. Nag-roll lang ang mga mata ni Rojo na animoy hindi naniniwala sa pambubola ko. Sang-ayon ako dyan sa'yo, Emong. Talentado talaga itong si Rojo eh. Napakaraming alam. Magluto, maglinis, maglaba. Kung tutusin, pwede na ka siyang mag-asawa eh. Hirit naman ni Buboy. Puro talaga kayo kalokohan. Sabi naman ni Rojo. Oy, bakit ang tahimik mo dyan? Hindi ka ba natutuwa dahil inubos ko yung turon ko? Tanong pa ni Buboy kay Lito na kanina pang tahimik sa lamesa. Sira ulo, bakit ko naman pagkakainteresan ang turon mo? Eh ikaw lang naman ang mahilig doon. Igagaya mo naman ako sa katakawan mo. Sagot naman ni Lito. Anong sabi mo? Napiko naman si Buboy kaya tumayo na ito. Pumagitna na kaagad kami ni Rojo para awatin sila bago pa may dumapong kamao sa mukha ng bawat isa. Mabilis talagang uminit ang ulo ng mga ito. Para silang mga tubig at langis na hindi mapagsama. Kapag magbiro yung isa, agad namang mapipiko ng isa. Sa hinagap ko pa, sa pagtulog lang yata talaga pwedeng pagtabihin ang dalawang iyon. Ano pala ang lulutuin natin mamaya? May natira pa ba tayong ulam dyan? Tanong ko bigla kay Rojo. Oo, meron pa naman, pero baka kulangin. Gusto ko magluto uli, kaya tulungan niyo ako. May natira pa naman tayong gulay doon. Gisahin na lang natin. Mungkahi ni Rojo, kaya napatango na lang ako. Mas ayos pa kasi ang gulay kaysa puro na lang isda at karne sa buong maghapon. Nakakaumay din minsan. Matapos magmerienda ay niligpit na namin ang mga nagamit naming baso at hinugasan ito sa lababo. Sina Lito at Buboy ang nakatoka sa paghuhugas. Habang kami naman ni Rojo ang siyang magluluto para sa hapunan. Abala kami ni Rojo sa pagluluto at habang pinagmamasdan ko si Rojo na naggagayat ng mga gulay ay naalala ko si Clara nung minsang nagagayat din siya nito. Dahil dito, hindi ko tuloy mapigilan ang sarili ko na makadama ng lungkot. Matapos makapagluto ay napagplanuhan namin nasa kwarto na muna tumambay. Wala pa naman kaming ganang kumain dahil kakakain lang din namin ng merienda. Habang umaakyat, nasipat ko sa gilid ng aking mga mata na bahagyang nakabukas ang pintuan ng kwarto ni Lola Esther. Madilim sa loob, ngunit may napapansin ako sa peripheral vision na pares ng mga mata na tahimik na nakamasid sa amin. Hindi ako sigurado kung sa amin ba ito nakatingin o sa akin lang. Yung ikot ng mga mata niya ay parang sinusundan ang kilos ko. Magkasabay kasi kaming apat na umakyat sa hagdan. Pero nasa hulihan ako, kaya maaaring sa akin lang talaga siya nakatuto at nagkataon lang nakasabayan ko sina Rojo
kaya nahagip din sila ng mga mata ng matanda. Hindi ito napapansin ng mga kasama ko dahil abala sila sa pag-uusap tungkol sa dadayuhin naming isla. Kaya mag-isa ko lang nararamdaman ang bahagyang takot at kaba sa dibdib. Dahilan sa ipinupukol ng mga tingin ni Lola Esther sa akin. Noong nasa gitna na ako ng hagdanan, ay saka ko palang naramdaman na nagsara na ang pintuan. Nagkibit balikat na lang akong nagpatuloy sa pag-akyat at hindi na ito pinansin. Noong nasa kwarto na kami, inayos at sinindihan ni Rojo ang mga gasera sa ibabaw ng misita. Gaas lang ang laman nito, kaya syempre, matagal itong mamatay kumpara sa mga kandila na may 1 hanggang 3 oras ang tinatagal. Umupo sa kama si Rojo matapos masindihan ang mga gasera. Dahil hapon na at unti-unti na rin nag-aagaw ang liwanag at dilim sa paligid, nakapaikot kaming nakaupo sa kama habang tinatalakay ang ilang bagay-bagay tungkol sa maliit na isla na aming pupuntahan. Ayon pa kay Rojo, tinatawag ito ng karamihan na Virgin Island. Subalit ang paglilinaw niya, ang Virgin Island ay hindi talaga isang isla. Sa halip ay isa lang itong mahabang sandbar na may malinaw na kristal at kulay turkesa na tubig sa dagat na nakapalibot dito. Nakuha nito ang pangalang Virgin dahil walang nakatira dito. Dinarayo ito ng maraming tao dahil sa lunti ang kulay ng tubig at puting buhangin nito na talaga namang nakakaakit tignan na animoy nasa ibang lugar ka o nasa loob ng isang paraiso. Masarap ba talagang maligo doon? Tanong pa ni Buboy. Oo naman, hindi lang maligo ang maganda roon, kundi ang mga tanawin sa ilalim ng dagat at makikita mo rin ang mga naglilikot na isda sa ilalim. Tsaka, hindi pa kayo nakakatikim ng damong dagat, no? Wika pa ng nakangiting si Rojo. Damong dagat? Ano naman yun? Water lily ba ang tinutukoy mo? Pagtatakang tanong muli ni Buboy. Nako, sira. Malayong-malayo yun sa water lily. Para lang siyang halaman na madalas pangitugan ng mga isda. Nako, hindi kayo magsisisi kapag natikman nyo yun. Masarap talaga siya. Kung tutusin, mas malasa pa yun kaysa dahon ng kangkong o repolyo. Kadalasan, yun nga ang madalas ulamin ng mga bangkero at mangingisda tuwing katanghaliang tapat at mapabadaan sila doon. Kasi easy to serve na, kikilawin mo na lang na parang pipino. Paliwanag pa ni Rojo na siguradong sigurado na magugustuhan namin ang bagay na tinutukoy niya. Habang patuloy na nag-uusap ay may naispatan akong isang pares ng paa na nakatayo sa labas ng silid. Sa katunayan, shadow figure lang ang nakikita ko. Ngunit batay sa hubog ng figura ay masasabi kong mga paa ito ng kung sino mang taong nasa labas. Hindi ko man lang din namalayan na kanina pa pala ito roon dahil masyadong natuon ang pansin ko kay Rojo. Aksidente ko lang itong nakita nang inunat ko ang aking leeg sa kaliwat kanan. Maya-maya ay bigla rin itong nawala na naglakad papalayo. Naanimoy may nararamdaman na nakatingin sa kanya. Subalit ang nakakapagtaka ay hindi ko malang naririnig ang mga yabag niya habang ito ay papalayo sa silid. Para siyang may tinatapakan na foam, kaya parang sa pandinig ay naka-soundproof ang paglalakad niya sa sahi. Ang anino niya lang ang masasabi kong pruweba na may tao talagang nakatayo sa labas, kaya hindi ko masasabing na mamalikmata lang ako. Pero ang naiwan na tanong sa akin ay kung kanino kaya ang aninong iyon, kay Lola Esther kaya o kay Clara. Medyo naguluhan lang ako noong mga panahong iyon dahil pati si Lola Esther ay nagsisimula na rin magmasid sa akin sa malayo. Pero kung kutob ko lang din naman ang susundin, malakas ang hinala ko na si Lola Esther ito, sapagkat nitong nakalipas na isang araw ay nagiging kakaiba na ang kanyang mga kilos at galaw. Sa pantaha ko pa'y mukhang nakikinig ito sa mga pinag-uusapan namin
kaya matagal itong nakatayo sa labas ng pinto. Mukhang gustong siguraduhin kung may nababanggit ba tungkol sa basement. Maaaring iniingatan niya ang sikreto ng pamilya, kaya ayaw niyang sumambulat ito sa amin. Pero huli na siya dahil alam ko na rin ang totoo at may balak akong bawiin ang mga buto ni Clara sa kanya para ito ay mailagay sa dapat nitong kalagyan. Pinag-isipan kong mabuti kung paano ko papasukin ang kwarto ni Lola Esther nang hindi siya makakahalata. Alam kong delikado ang gagawin ko at maaaring mag-away kami ni Rojo kapag nalaman niya ito. Bagkus ginagawa ko ito hindi dahil gusto kong isiwalat ang kahayupan ng mga Enriquez, kundi para sa katahimikan na hinihingi ni Clara na matagal na panahon niya nang inaasam. Sa ngayon ay nakatuon muna ako sa bagay-bagay na gagawin kinabukasan dahil sigurado magiging abala kami sa buong araw namin sa isla. Saka ko na lang iisipin ang tungkol kay Clara. Dito muna ako magpo-focus sa dadayuhin naming lugar para manatiling ligtas ang aming biyahe. Malamang hindi lang kami ang magsasaya doon. Baka may iba pang namamahay doon, kaya mas mabuti na nag-iingat kaysa magpakakampante. Makalipas ang ilang oras ay nagpasya na kaming bumaba para maghapunan. Habang naghahanda si Nalito at Buboy ng mga plato, ay napansin kong naghahain na ng kanin at ulam si Rojo. Nilapitan ko siya upang alamin kung bakit ang bilis naman niyang maghain, gayong di pa kami nakaupo. Wow, katulad mo si Buboy ang bilis maghain ng pagkain. Pabiro ko pang sabi. Sira, hindi ito para sa akin, para to kay Lola. Mukhang hindi na naman tayo sasaluhan kaya hahatiran ko na lang siya ng pagkain. Tugon nito habang inilalagay sa tray ang pagkaing naihain niya na. Ah, ganun ba? Bakit? Masama pa rin ba hanggang ngayon ang pakiramdam niya? Kasunod ko namang tanong. Nako, hindi naman siguro. Mukhang gusto niya lang mapag-isa Sagot ni Rojo, pero napansin ko ang kalungkutan sa tinig niya. Dahil dito, hindi ko maiwasang mapatanong kung may problema ba siyang dinadala sa lola niya. Nako, wala naman. Ganun lang talaga si Lola. Baka nalulungkot lang siya dahil wala sa tabi niya ang mga anak niya. Siguro, namimiss niya lang sila. Paliwanag ni Rojo, kaya tumango na lang ako. Matapos nito, ay naglakad na si Rojo upang ihatid ang hapunan ni Lola Esther sa loob ng kwarto. Hinatid ko lang siya ng tanaw habang patungo sa silid ng matanda. Bumalik na ako sa lamesa nang makitang nakahain na si Buboy at Lito. Pero hinintay muna naming makabalik si Rojo bago kami kumain. Nang makabalik ito, ay napansin ko kaagad ang nakalukot nitong mukha. Mukhang may dinadamdam talaga ito o kaya may gumugulo sa isipan niya. At ang isa pa sa napansin ko ay nang tahimik siyang tumabi sa akin habang nanginginig ang mga kamay na tila na kuryente o kaya napaso ng kung anumang mainit na bagay. Dahil dito ay hindi na ako nakatiis at diretsahan ko na itong tinanong kung may nangyari ba sa kanila ng lola niya. Rojo, may ginawa ba sa'yo ang lola mo? Nag-aalalang tanong ko pa. Wala naman, wala. Sagot pa nito. Ngunit kapansin-pansin ang panginginig ng kanyang labi na tila takot na takot ito. Hindi napapansin ni Buboy ang nangyayari kay Rojo dahil nakatuon lang ang mga ito sa pagkain na animoy mauubusan. Tinanong ko ulit si Rojo pero hindi niya na ako sinagot kaya inintindi ko na lang ito. Pero sa itsura niya, mukhang nakubabawan agad ito ng takot sa katawan sa kung anuman ang nakita niya sa loob ng kwarto ng matanda. Subalit sa halip na kulitin ay nag-focus na lang ako sa pagkain at naisip na saka ko na lang uusisain kapag kumalma na ang katawan niya. Uy, bakit nga pala wala ang lola mo? Ayaw ba niyang kumain?
Tanong pa ni Lito. Ngunit tumingin lang sa kanya saglit si Rojo na may bahid ng pagkailang at takot, tapos tumutok uli sa pagkain. Nagtaka naman si Lito sa ikinilos ni Rojo, pero hindi niya na lang ito pinansin at nagpatuloy na rin sa pagkain. Ilang sandali ang nakalipas. Habang nagliligpit ng pinagkainan ang dalawa, ay nilapitan ko si Rojo. Nakasalukuyang naglalagay sa lababo ng mga baso upang mahugasan. Tinanong ko ito kung ano ba ang nangyari, pero hindi ito nagsasalita. Tahimik nitong binubuhusan ng tubig ang mga baso, tapos kumuha ng sabon. Subalit pinigilan ko ang kamay niya. Siyempre nagulat siya sa akin, pero hindi niya tinabig ang kamay ko. Daan-daan lang itong kumalas. Pagkatapos ay kinuha niya na ang sabon. Lalo tuloy akong nabahala sa kanya. Kako, hindi pwede ang ganito. Dapat magsalita siya dahil malakas ang kutob kong may hindi tama na nangyayari. May kung ano siguro siyang nakita sa loob ng kwarto, kaya ganito na lang ang reaksyon nito pagkabalik niya. Balisa at tila hindi mapakali. Rojo, kausapin mo naman ako. Ano ba talaga ang nangyari doon sa loob? Sabihin mo sa akin. Pakiusap ko pa. Kasi si Lola. Biglang napatigil si Rojo nang lumapit si Buboy. Dala ang mga pinggan. Oh, anong nangyayari sa inyo? Ba't ganyan kayo makatingin? Pagtataka agad ni Buboy. Wala. Sige, hugasan nyo na yan. Tara Rojo, doon na tayo sa lamesa. Sila na bahala dyan. Tayo na lang ang maglinis doon. Sabay hila ko kay Rojo. Nagtataka lang na nakasunod ng tingin si Buboy at Lito sa amin. Uy! Linisan nyo mabuti yan ha! Utos pa ni Buboy na akala mo siya ang may-ari ng bahay. Opo, Don Bubot! Sagot ko naman. Uy! Anong Don Bubot ka dyan? Angal agad ni Buboy. Wala! Sabi ko hugasan nyo na rin yan ng maayos dyan. Tugon ko naman. Anong problema ng mga yun? Pabulong na tanong naman ni Buboy kay Lito. Pero umiling lang ito dahil wala rin siyang ideya sa mga nangyayari. Pagkarating namin doon sa may lamesa, Rojo, sabihin mo sa akin, ano ba kasi nangyari doon? Mahinang tanong ko pa, sabay sipat kina Buboy. Pero abala na ang mga iyon sa paghuhugas doon sa lababo. Wala yun Emong. Kalimutan mo na yung sinabi ko. Sabay iwas sa akin ni Rojo. Anong kalimutan? Alam kong may nakita ka. Sabihin mo sa akin, anong nakita mo? Pakiusap ko pa rito. Natigilan sandali si Rojo. Tinignan niya saglit si Buboy at muling bumaling sa akin. May nakita ka sa loob, di ba? Tama ako. Pagdidiin ko pa para mapaamin siya. Pero, paano mo nalaman? Halos matigalgal si Rojo sa sinabi ko dahil hindi niya akalain na nalaman ko na may nakita siya. Kaya bahagya akong napalunok ng laway. Hula ko lang. Baka kako may nakita kang multo o kaya maligno doon sa loob kaya ka nagkakaganyan. Palusot ko pa rito. Hindi ganun ang nakita ko Emong. Mas malala pa sa nakakatakot na mga bagay na sinasabi mo. Seryoso ka? Sige nga, ano yung nakita mo? Apurado ko pang tanong. Tumingin uli si Rojo kina Buboy at Lito, tapos bumalik din agad ang tingin sa akin. Emong, may nakita ako mga buto ng tao sa loob ng silid ni Lola. Napakarami. Halos mapuno ang silid niya. Nakadisplay pa ang mga ito sa dingding, sa sulok, pati sa mga aparador. Kakaiba ang dami noon. Pagbubulgar pa sa akin ni Rojo, na halos ikapamulagat ng mata ko sa gulat. Ano? Sigurado ka ba dyan? Sambit ko na halos hindi makapaniwala sa narinig. Hindi ko inaasahan na iniipon pala ni Lola Esther sa kwarto niya ang buto ng mga biktimang pinahirapan ng kanilang angkan noong unang panahon. Kaya pala pabalik-balik na lang ito sa basement. Ito pala ang dahilan. Paunti-unti niyang kinukuha lahat ng mga butong naroon
upang dalhin sa kanyang sariling kwarto. Subalit ang ipinagtataka ko lang ay bakit ngayon lang ito nalaman ni Rojo, gayong matagal na siyang naglalabas-pasok sa silid ni Lola Esther. Gayunpaman, nasagot agad ang tanong ko nang ipaliwanag ito ng mabuti sa akin ni Rojo. Ayon sa kanya, totoong madalas nga siyang pumapasok sa loob ng kwarto ng kanyang lola tuwing maghahatid siya ng pagkain o di kaya uutusan siyang bumili sa tindahan. Pero habang nasa loob naman siya ay madalas patay ang gasera ni Lola Esther, kaya wala siyang makitang bagay sa loob maliban sa kadiliman, kaya hindi niya nakita ang paligid ng kwarto at mga bagay na nakadisplay dito. Subalit sa pagkakataong ito ay dito na siya napamulagat nang makita niya mismo ng sariling mga mata ang mga kalansay na nakakalat sa bawat sulok ng silid na animoy pinapalamutian ang buong paligid. Kahit gasera lang ang liwanag ay malinaw pa rin niyang nakita ang mga bagay na naroon, kaya nahintakutan siya kung bakit may ganoong uri ng mga bagay sa kwarto ng lola niya. Hindi pa man siya nakakabawi sa pagkabigla ay pinaalis na daw siya ni Lola Esther na nag-iwan sa kanya ng takot at kaba. Maging si Lola Esther ay hindi nito inaasahan na matutuklasan ni Rojo ang malaki niyang sekreto na matagal niya nang itinatago sa loob ng ilang dekada. Kaya pala hindi siya madalas magsindi ng gasera doon dahil may itinatago pala siya. Alam kaya ito nila mama? Tulalang wika pa ni Rojo. Shock pa rin ito at hindi makapaniwala sa nasaksihan. Animoy may kung anong nakasabit sa dibdib niya at tila hindi siya makahinga. Pinakalma ko siya sandali at di kalaunan ay naging maayos din ang pakiramdam niya. Hindi ko akalain na wala pala itong kamalay-malay sa lihim ng kanyang pamilya. Siguro sinadya itong ilihim dahil para na rin sa kapakanan niya o kaya upang hindi siya ma-depress. Ngunit ngayon ay halatang depressed na ito na tila mahihirapan na itong makabawi mula sa revelasyon na sumambulat sa kanyang paningin. Huwag kang mag-alala, Rojo, hindi ko ito sasabihin sa kanila. Ililihim natin ito pareho, makakaasa ka. Pangako ko pa sa kanya. Alam kong mahirap sa kanyang tanggapin ang katotohanan, pero wala na siyang magagawa kundi tanggapin ito. Hindi na nito mababago ang kahapon kahit pa maglupasay siya sa sahig. Alam nito ang kalahati ng kwento o kasaysayan ng pamilya, pero hindi niya akalaing ang pamilya niya pala ang dahilan ng pagkasawi ng maraming buhay sa kanilang baryo. Ang iniingatang dangal ng kanyang angkan ay nasira at nagsimulang mawala ang malagintong paghanga ni Rojo sa pamilya niya. Subalit dahil sa gusto niya itong ibalik, ay nakiusap siyang tulungan ko siya sa pagbawi ng dangal ng pamilya niya. May plano na siyang naiisip kung paano gagawin iyon. Kaya nang magsimula na kaming umakyat sa itaas, ay piniling magpaiwan ni Rojo sa sala. May kukunin di umano siya na bagay sa loob ng antigong aparador at maya-maya lang daw ay susunod rin siya sa amin. Hinayaan ko na lang ito sa balak niya at nauna na nga kaming umakyat sa kwarto. Pagkapasok namin sa loob ay ilang sandali pa ay dumating na rin si Rojo. Palihim niyang ipinakita sa akin ang isang susi, ngunit napaisip din ako kung saan niya gagamitin iyon. Ito ang duplicate na susi sa kwarto ni Lola. Ito ang gagamitin natin para makapasok sa loob at makuha ang mga buto roon. Mahinang bulong ni Rojo na may ilang di pang pagitan kina Buboy. Hindi nila madinig ang pinag-uusapan namin ni Rojo dahil mahina lang kaming magsalita. Pero paano natin mailalabas ang mga buto roon? Hindi ba laging nasa loob si Lola Esther mo? Tanong ko naman. Tumingin muna si Rojo kina Buboy bago sumagot. Hindi naman natin sila kukunin lahat. Baka makahalata siya kaagad. Kaya uunti-untiin lang natin hanggang mailabas natin lahat at mailibing sa likod ng bahay. Kailangan ko ang tulong mo rito, Emong. Pwede ka ba? Tanong pa ni Rojo.
Abay, oo naman. Di ba sabi ko sa'yo, palagi mo ako maaasahan? Napangiti si Roho sa sinabi ko. Salamat Emong ah, salamat. The best ka talagang kaibigan. Wika pa ni Roho, sabay tinapik ako sa balikat. Mas the best ka pa kaysa sa mga tukmol na yun. Sabay tingin kina Buboy at Lito na kumakain na pala ng avocado jam sa kama. Hindi ko na malayan na nadala na pala ng mga hunghang ang avocado jam sa silid. Natawa na lang si Roho sa sinabi ko. Oy, bakit di bala kayo nagsabi? Ang tatakaw nyo talaga. Reklamo ko sa dalawa at lumapit kami ni Roho. Hindi rin naman kasi kayo nagtatanong eh. Bulungan na kayo ng bulungan dyan. Eh di bahala kayo magutom. Kami ang kakain nito. Sagot naman ni Buboy. Abay, kasalanan ko pa ha? Sarkastiko ko pang sagot. Eto nga palang para sa inyo. Wika pa ni Lito. Hahaha, nagtira naman pala sila para sa atin eh. Kumain na lang tayo. Wika pa ni Roho, sabay hinila na ako sa kabilang kama. Ngunit sa kabila ng malaking ngiti ni Roho, ay kapansin-pansin pa rin ang lungkot niya na mahirap ikubli ng singkit niyang mga mata. Oy, Emong, ito din yung para sa iyo. Nilagyan ko pala ng kaunting gatas para mas malinamnam. Wika pa ni Buboy, sabay iniabot sa akin ang isang mangkok na abokado. Tinikman ko ito at nasarapan naman ako sa lasa. Para siyang ice cream na natutunaw sa aking bibig. Hindi ko malasahan ang pait niya dahil sa asukal at gatas na inihalo doon ni Buboy. Masarap talaga ang avocado jam na ginawa ni na Buboy. Pero ang problema nga lang ay baka maghanap kami ng CR pagkatapos nito. Mabilis daw itong proseso sa tiyan at maraming kargang fats. Nga pala Roho, kailan tayo uuwi? Tanong bigla ni Lito na agad naming ikinatahimik lahat. Bakit? Gusto mo na bang umuwi? Saad ko naman. Hindi naman sa ganun. Tinatanong ko lang. Kasi dahil baka sa kaka-adventure natin, ay makalimutan na nating umuwi at malampasan na ang pasukan. Tsaka, baka naiirita na sa atin ang lola ni Roho. Hindi nyo ba napapansin na parang iba na ang ugali niya nitong mga nakalipas na araw? Wika pa ni Lito na kapwa ikinagulat namin ni Roho. Napansin din pala ng loko ang pagbabago ng ugali ni Lola Esther. Subalit sa halip na pag-usapan ay umiling lang si Roho at ngumiti na animoy sinasabing hinding-hindi mangyayari ang bagay na iyon. Nandito kami para magpakasaya sa summer break, kaya hindi maaaring basta na lang magdikta si Lola Esther kung kailan kami uuwi. Huwag nyo nang isipin yan. Di ba napagkasunduan naman natin na 2 linggo tayong mananatili rito? Sambit ko pa kay Lito. Oo nga, ilang araw pa lang tayo dito eh. Ano-ano na agad ang iniisip mo dyan, Lito? Hirit naman ni Buboy. Nagtatanong lang, di ba? Masama bang magtanong taba? Galit na wika ni Lito. Uminit agad ang ulo nito. Oba, loko to si Payat ha. Hoy Payat, matagal ako nagtitimpi sa'yo. Baka gusto mong matikman itong bilog na kamao ni Batman. Pananakot pa ni Buboy. Oy, tumigil nga kayo dyan. Naku, sasakit talaga ang ulo ko sa inyo kakaawat sa inyong 2 itlog kayo eh. Mabuti pa, akin na yung mga plato nyo. Ako na ang magbababa. Lito, samahan mo ako para hugasan ito. Huwika ko pa kay Lito nang matapos kaming kumain noong abokado. Tumalima naman ito at kinuha ang mangkok kina Buboy at Roho. Sa pagbaba namin ng hagdan ay naisipan kong silipin ang kwarto ni Lola Esther upang alamin kung ano ang ginagawa nito. Ngunit naalala kong kasama ko nga pala si Lito, kaya dumiretso na lang ako sa kusina upang ilagay ang mga mangkok sa lababo. Kinuha ko ang sabon at hinugasan na namin ito. Mabilis lang kaming natapos ni Lito sa paghuhugas dahil mga bowl lang naman iyon na nagamit namin. Subalit noong paakyat na kami sa hagdan, napansin kong nakaawang na naman ang bahagya ang pintuan ng kwarto ni Lola Esther. Alam kong nakasilip siya sa amin at pinapanood kami.
pero hindi ko na ito pinansin. Inakbayan ko pa si Lito para hindi niya mapansin ang nanlilisik na mga mata ng matanda. Mas pinili kong wag nang sabihin dahil alam kong matatakot agad ito at kakabahan sa oras na malaman na nagmamasid pala sa kilos at galaw namin si Lola Esther. Pagkaakyat namin sa itaas ay saka ko palang naramdaman na nagsara ang pintuan. Dito ko tuloy na pagtanto na wala pala talaga itong interes sa akin. Bagkus, binabantayan niya lamang ang basement dahil baka maisip naming pumasok rito tuwing bababa kami ng hagdan. Sa wari ko naman ay normal lang na gawin niya iyon dahil pamamahay niya naman iyon. Subalit hindi ko lang maintindihan kung bakit kailangan niya pang kunin ang mga buto sa loob upang itago sa kanyang kwarto. Nakapagtataka kung iisipin dahil pwede niya namang hayaan na lang na mabulok sa basement ang mga iyon para wala ng problema, pero dinala niya pa talaga sa kanyang kwarto para i-display at gawin lang ng mga palamuti. Ang weird talaga ni Lola Esther, kaya hindi na ako magtataka kung may kasanayan din siya sa itim na karunungan. Tingin ko ay inoorasyonan niya ang mga kinokolekta niyang buto para manatiling bilanggo ang mga kaluluwang nakakulong sa basement. Hindi ko pa alam kung bakit niya ito ginagawa. Pero sa aking palagay ay pinapanatili niya lang masagana ang bahay gamit ang kaluluwa ng mga yumaong namatay sa mapait na torture ng kanilang pamilya. Pagkabalik namin sa kwarto ay naabutan namin nakahiga na sa kama sina Rojo at Buboy. Nagbabasa ng komik si Rojo habang nakadikwatro, samantalang si Buboy naman ay tahimik lang na nagmumuni-muni. Naanimoy may pinagpapantasyahang magandang dalaga sa malikhaing isipan nito. Pinatong sandali ni Rojo sa ibabaw ng mesita ang comics na binabasa nang maupo kami sa kama. Nagtataka naman na napatitig sa amin si Buboy. "Bakit ang bilis nyo naman yata?" tanong pa ni Buboy. "Alangan naman abutin pa kami ng siyam-siyam bago matapos. 4 na mangkok lang yun." Sagot ko naman. "Sus, nagtatanong lang naman eh." Sambit naman ito. "Puro ka kasi tanong. Sarap mong yakapin sa leeg ng mahigpit eh. Mga 2 minutes. "Teka, buhay pa ba ako noon kung 2 minutes? "Depende kung gaano katagal kaya ng katawan mo na walang hangin na pumasok sa katawan." "Ang sama nito." Nakasimangot na sagot ni Buboy. "Ano ba yung binabasa mo, Rojo? Comics ba yun?" Tanong ko pa rito. "Ah, ito ba?" "Oo, comics. May ilang liwayway din ako dyan. Baka gusto nyo magbasa." Alok pa sa amin ni Rojo. "Nako, hindi na. Baka di ako makatulog eh." "Siya nga pala, wala bang balak dumalaw dito ang mga pinsan mo?" Tanong ko pa kay Rojo. "Ewan ko. Wala siguro. Busy kasi ang mga iyon. Tapos yung iba naman ay nasa malalayong lugar nakatira." Tugon ni Rojo. "Ah, ganun ba? Uy, Lito, patutulog ka na agad. Ang bilis ah." Singit ko pa kay Lito nang mapansing nakahiga na pala ito at medyo napapapikit-pikit na. "Oo, inaantok na ako eh." Tugon naman ito. "O siya, sige, matulog ka na. Mukhang maaga pa tayo bukas eh." Wika ko pa sabay hinila ang kumot at itinabon sa katawan ni Lito. Umakyat muna ako sa kama ni Rojo para makipagkwentuhan pa sa kanila. Kaso mukhang inaantok na rin si Buboy, kaya kami na lang ni Rojo ang natirang gising. Habang nakaupo ay naisipan kong itanong kay Rojo ang tungkol sa basement. Gusto kong malaman kung bakit gano'n na lang ito kahalaga sa pamilya nila. Pinag-usapan namin ito ng tahimik para hindi mabulabog ang dalawa na kasalukuyan ang nahihimbing sa pagtulog. Dati kasi, noong hindi pa kinakandado ni Lola ang basement, madalas kaming maglaro sa kung saan-saan. Tapos, naikwento ko na nga sa'yo minsan, di ba, na nakapasok ako doon. Pero isang araw, nang magkaroon ng malaking salo-salo sa bahay na ito, ay may mga bisitang dumating.
Galing pa sila sa kabilang bayan at dumayo lang dahil sa fiesta nga noon. Siyempre, kapag fiesta, di ba, asahan mo na naabala ang lahat sa mga gawain. Yung mga batang dumayo dito, naglaro sila sa labas. Tapos may isang pumasok sa loob at aksidenteng natagpuan ang basement. Siyempre, na-curious yung bata. Hindi niya alam kung anong meron doon. Akala niya siguro isang kwarto na puno lang ng mga gamit. At naglakad-lakad sa madilim at nakakatakot na pasilyo. Tapos, naisipan niyang buksan ang mga nakahanay na pinto sa mga kwarto. Kaso lang, hindi niya ito mabuksan kahit anong pilit niya. Kaya naman tinigilan niya na ito. Subalit may isang partikular na pinto na bigla na lang daw nagbukas sa gilid niya. Dala ng pagkamausisa, pumasok siya sa loob. At hindi niya akalain na dito na mag-uumpisa ang kalbaryong dadanasin niya. Sa may bahagi ng sulok ay may nakita siyang dalawang pares ng mga matang nag-iilaw sa kadiliman ng silid. Noong una, inakala daw ng bata na alitap-tap lang iyon nakita niya. Pero noong tingnan niya ng mabuti, ay doon na siya halos panawan ng ulirat dahil may unti-unting namumuong figura ng tao. Sa sobrang takot niya, nagtatakbo habang nagsisigaw papalabas ng basement. Noong makalabas na siya, ay takang-taka ang mga tao sa kanya dahil para itong naubusan ng dugo sa sobrang pamumutla ng mukha. Kaya ayun, tinanong nila kung anong nangyari rito. Pero bigla na lang iyong hinimatay sapagkat hindi na kayanan ng katawan ang takot. Ikaw ba naman sa murang edad makakakita ka ng ganun ka nakakatakot na itsura? Mga ilang araw din na nilagnat ang bata at minsan pang nananaginip ng mga nakakatakot na bagay. Pinatawas nila iyon sa kanilang lugar at ayon sa manggagamot ay may isang espiritu siyang nagambala sa bahay. Sinundan siya nito hanggang sa pagka-uwi at gusto siyang kunin. Ngunit dahil sa magaling yung albularyo, nagawa niyang paalisin ang masamang espiritu sa bata. Simula noon, kinandado na ni Lola Esther ang basement para wala nang makapasok sa loob nito. Mahapang salaysay pa ni Rojo. Ibig mong sabihin, bukod pala sa iyo ay may iba pang nakapasok sa basement? Saan ko naman? Hindi ko nga akalain, nakakayanin ng batang iyon na pumasok sa ganoon kadilim na lugar eh. Tugon naman ni Rojo. Siguro naman, hindi mo na imumungkahi sa akin na pumasok doon, ngayong alam mo na ang lihim nito. Dagdag niya pang muli. Siyempre hindi na dahil 2 beses na rin naman ako nakapasok doon. Pagbubulgar ko pa, na siyang ikinagulat naman ni Rojo. Ano? Seryoso ka? Medyo napalakas ang boses nito dahil sa gulat. Kaya bahagyang naalimpungatan si Buboy. Nakatabi lang din namin sa kama. Tulog na, nananaginip ka lang. Wika ko pa kay Buboy, sabay mahinang sampal sa mukha nito. Hindi naman ito nagising, pero napakamot ito sa mukha dahil sa gulat. Hinaan mo lang kasi ang boses mo. Muntik na tuloy natin magising itong si Tabatchoy. Mahinang saway ko pa kay Rojo. Pasensya na, nagulat lang ako eh. Ba't hindi mo naman kasi sinabi sa akin agad? Sambit naman ni Rojo. Papaano? Hindi ka rin naman nagtatanong eh. Pabalang natugon ko pa, ngunit namilog lang ang mga mata nito. Pero seryoso, nakapasok na talaga ako doon. Kaso hindi ko lang sinabi sa'yo dahil baka isipin mong ipagkakalat ko ang nakita ko. Paliwanag ko pa kay Rojo. Ikaw talaga? Ba't ko naman gagawin yun? Ano rin ba ang nakita mo doon? Seryosong tanong ni Rojo. Nako, marami. Baka nga hindi mo kayanin eh. Pati si Clara nakita ko rin doon. Pag-aamin ko pa rito. Seryoso? Yung babaeng nililigawan ni Julio? Saan mo siya banda nakita? Doon sa pinakadulong chamber. Nakita ko siya nakabigti. Marahil ang pagkaubos ng kanyang dugo ang naging dahilan ng kanyang kamatayan. Masyado siyang pinahirapan ni na Julio na mukhang pinakuan pa ng pako sa ulo. Hindi makatao ang ginawa sa kanya. Sobrang brutal. At hindi maarim ng taong makakita. Paliwanag ko pa rito na medyo may bahid ng galit. Napansin ito ni Rojo pero naintindihan niya naman daw ako. Dahil siguro sa labis sa pagmamahal ni Lolo, kaya humantong siya sa ganong paraan.
Siguro hindi niya nais na mawala sa kanya si Clara. Kaya mas pinili niya na lang na wakasan ang buhay nito kaysa hayaang mamuhay ng hindi siya kasama. Hawak ng mga Enriquez ang batas dito sa baryo dati. Yun ang sabi-sabi ng pamilya ko noong araw. Kaya siguro hindi makapalag ang mga tao sa kahayupan ng angkan ko. Saad naman ni Rojo. Pero makikita rin sa mukha niya ang magkahalong galit at pagkapuot sa kanyang sariling angkan. Hindi niya akalain na ganito pala kasama ang mga ninuno niyang tinitingala noon. Matagal kasing isiniksik sa utak niya na likas na mababait at matulungin ang mga Enriquez, kaya hindi maatim ng sarili niya nang malaman niya kung gaano kasama ang kanyang sariling angkan. Halos hindi nga ako makapaniwala nang masaksihan ko ang bagay na yun. Walang sino man ang nagtangkang makialam noong hulihin nila si Clara. Naawa talaga ako sa kanya. Ang totoo, gusto ko siyang tulungan. Kaso hindi ko magawa dahil isa lamang akong manlalakbay sa kahapon. Hindi ko magagawang kontrolin ang panahon at oras doon. Masyadong komplikado sa akin na gumawa ng hakbang dahil maaari din ako mapahamak kapag nagkamali ako. Paliwanag ko pa kay Rojo. Anong ibig mong sabihin, Emong? Pagtataka pa nito na bahagyang magkasalubong ang kanyang mga kilay. Pwede akong mamatay kahit anong oras. Ibig kong sabihin, maaari din akong mawala kung sakaling ako ay nasugatan o mas malubha pa ang makuha doon. Kapag namatay ako sa mundo ng panaginip, may posibilidad din na hindi na ako makabalik sa sarili kong katawan. Maglalaho na ang diwa ko kasama ang katawan at ang tanging maiiwan na lang dito ay ang malamig kong bangkay. Seryoso ka ba talaga dyan, Emong? Paano mo naman nasabi yan? Imposible. Nagbibiro ka, Emong, no? Halos hindi makapaniwala na wika ni Rojo sa mga sinasabi ko. Imposible naman kasing mamatay ang isang tao sa ganun-ganun na lang dahil lang sa isang panaginip na gawa ng malikot nating isipan. Oo, hindi ako nagbibiro. Kamuntikan ko nang maranasan yun noong iniwan akong sugatan nang nilalang sa isang labanan. Nasa bingit na ako noon ng kamatayan, pero mabuti na lang na numbalik agad ang diwa ko. Ha? Totoo ba yan? Saan banda? Tsaka kailan? Naalala mo yung sumakay tayo sa bus, tapos nagising ako na hinihingal? Ang totoo, para na ako mamamatay noon, kung hindi nga lang sa tulong noong matanda na lumapit sa akin. Malamang hindi na ako dumating ng buhay kung wala ang tulong niya. Oo nga, naalala ko na yun. Akala ko masakit lang ang dibdib mo noon eh. Kaya hindi ako masyadong nag-alala. Pambihira, mali pala ako. Muntik ka na palang mamatay noon. Sambit pa ni Rojo. Nasugatan kasi ako noon, tsaka malala talaga ang sugat ko. Kung sa tunay na buhay pa yun, malamang hindi na rin ako umabot ng buhay sa ospital. Pero dahil sa ginawa sa akin ng matanda, nanumbalik ang aking lakas. Kumapit ang kaluluwa ko sa sarili kong katawan. Kaya ako nakahinga ng maluwag. Para ako nabunutan ng tinik noon. Mabuti na lang talaga at nandun ang matandang yun. Pero nakakasakit sa puso eh. Kasi hindi man lang ako nakapagpasalamat sa kanya ng personal. Mahabang turan ko pa. Pero nagulat ako nang hawakan ako sa balikat ni Rojo. Tapos nagpakita ito ng ngiti sa akin. Huwag kang mag-alala, Emong. Siguradong magkikita din kayo uli ng matandang yun. Napakaliit lang ng lugar na ito. Kaya hindi imposibleng magtagpo uli ang mga tao. Sambit niya pa. Sana nga. Sagot ko na lang. Oh, papaano? Patulog na tayo. Wika bigla ni Rojo. Sige, inaantok na nga rin ako eh. Bumaba na ako para pumesto ng higa sa tabi ni Lito. Natulog mantika na sa patag na kutsyon. Hindi na rin namin pinatay ang gasera para may ilaw kami sa loob ng silid. Magandang gabi sa iyo, Emong. Wika pa ni Rojo. Oo, magandang gabi rin sa iyo, Rojo. Tugon ko naman, sabay pikit na ng aking mga mata. Dala ng matinding pagod at antok ay ilang minuto lang ang nakalipas, ay nakatulog na rin ako agad. Pansamantala muna natin puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa kasunod na bahagi nito. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang
sa muli.